huwag kayong magpapadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ng lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. May isang panahong naging uso sa opisina ni Carla ang panonood ng mga video online na may halong spiritual insights at matatapang na pahayag tungkol sa kinabukasan. May mga nagsasabing sila raw ang may bagong liwanag, may espesyal na kaalaman, o mas malalim na katotohanang hindi raw itinuturo sa simbahan. Sa una, nakakaengganyo. Matalino ang pananalita, maayos ang presentasyon, at tila may sagot sa lahat. Pero habang tumatagal, napapansin ni Carla na may kakaiba. Unti-unting napapalitan ng sentro, hindi na si Kristo ang binibigyang diin, kundi ang tao. Ang awtoridad ng salita ng Diyos ay napapailalim sa opinyon, karanasan, at bagong pahayag. May mga bagay na maganda pakinggan, pero may bigat sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, binuksan ni Carla ang Biblia at nabasa ang babala ni Pablo sa 2 Tesalonica, Kabanata 2, talata 3 hanggang 4, tungkol sa darating na panahon ng matinding panlilinlang at sa paglitaw ng tao ng kasamaan, isang larawan ng kayabangan ng tao na itinatanghal ang sarili sa lugar na tanging Diyos lamang ang nararapat. Doon niya naunawaan na ang panlilinlang ay hindi laging lantad. Madalas, ito'y dumarating na mukhang totoo, mukhang banal, at mukhang makabuluhan, pero inililihis tayo palayo kay Kristo. Itinuturo sa atin ng talatang ito na ang bayan ng Diyos ay tinawag hindi upang maging padalos-dalos o sunod sa agos, kundi upang manatiling matatag sa katotohanan. Malinaw na ang ating kaligtasan at pananatili sa pananampalataya ay bunga ng biyaya ng Diyos. Siya ang nag-iingat sa kanyang mga hinirang, ngunit ginagamit niya ang kanyang salita bilang pangunahing paraan upang tayo'y manatiling gising at matatag. Sa isang mundong puno ng ingay at panlilinlang, ang pinakamaligtas na lugar ay ang pagiging nakakapit kay Kristo at sa kanyang salita. May mga tinig ba sa iyong paligid na unti-unting inilalayo ang iyong puso mula kay Kristo at sa kanyang salita? Panginoon, ingatan mo po ang aking puso at isipan sa gitna ng panlilinlang at magagandang pakinggan na salita. Itanim mo ako ng malalim sa iyong katotohanan. Tulungan mo akong manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang salita. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na nag-iingat sa iyong bayan hanggang sa wakas. Sa pangalan ni Jesus. Amen.